Ngayon pong Martes ng umaga, subukan po nating mag-imagine. Ayan. Exercise po tayo ng imagination. Isipin po natin, papaano niyo po nakikita ang sarili po natin sa huling sandali ng ating buhay? How do you imagine yourself in the last seconds of your life? Paano niyo po nakikita ang sarili niyo kapag tumigil na ang hininga ninyo? Have you ever thought of that? Hindi ko po malilimutan when I was a second year seminarian. Apakabata ko po noon. Meron pong ginawang session sa amin yung aming facilitator. Ang sabi ng facilitator namin, imagine ninyo nga ang sarili nyo pagkatapos ng buhay ninyo dito sa mundo. Nasa saan kayo? Ano nangyayari sa inyo kapag naputol na ang hininga ninyo? O nasa huling minuto na lamang ang buhay ninyo? So, kanya-kanya po kami nag-share. Ayan. Kanya-kanya. Pero hindi ko po malilimutan yung isang seminarista sa kanyang kwento. Ganito ang kwento niya. Sabi niya, sa huling sandali ng aking buhay, pagkatapos ko sigurong gugulin ang maraming taon ng aking buhay para maglingkod sa tao bilang pare, kapag dumating yung sandali, ako'y mahinang-mahina na at matanda na i-google ko na ang aking lakas, ang aking buhay sa paglilingkod sa tao. Gusto ko lang makita ang sarili ko na naglalakad sa kakahuyan. Naglalakad mag-isa sa isang forest, kabundukan. Naglalakad ako nag-iisa, walang nakakaalam, at habang naglalakad ako, unti-unti na akong nauupos. Unti-unti nang nawawala ang hininga ko, humihina ang paghinga ko, at tuluyan na akong mamamatay. Sa gitna ng isang kakahuyan o bundok na walang nakakaalam. Hindi ko malilimutan yon hanggang ngayon. Dahil kakaiba. Siya yung may pinakakaibang kwento. Bakit kanyo naging makahulugan sa akin ito? Dahil kung titingnan natin yung Ebanghelyo, akmang-akma yung sinabi niya. Sa Ebanghelyo, ang payo ng Panginoon, kung darating ang sandali, o kung ikaw ay isang alipin, dumating ang amo, ikaw yung amo, at ikaw ay tinawag mo yung alipin mo na galing sa bukid, na nag-araro o nagtrabaho sa bukid, pagdating niya, sasabihin mo ba sa kanya, umupo ka rito, pagod ka na, sabay tayong kumain? Hindi. Ang sabi doon sa kwento ng Panginoon, hindi ba ang gagawin mo? Uupo ako dito, paghanda mo ko na makakain. Nagugutom ako at kumain ka pagkatapos kong kumain. Yun ang kwento, tama po ba? Ang tanong nga ng Panginoon, papasalamatan mo ba yung alipin mong iyon dahil sa ginawa niyang paglilingkod sa iyo, bagamat siya ay pagod, ay naglingkod pa sa iyo? Hindi. Bakit? Dahil ang sabi nga dun sa Ebanghelyo, sasabihin mo na lang kung ikaw ay alipin, ako ay isang alipin, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Tama po. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ano sinasabi po dito ng Panginoon? Sinasabi po ng Panginoon dito ay yung minsan tayo ay parang nagmimistulang Diyos din tayo. Nandoon yung entitlement o feeling of privilege.
Pag may ginawa tayong mabuti, parang naniningil agad tayo sa Diyos. Kailangang gantihan kayo o tayo. Pag meron tayong ginawa, nagsimba tayo habang bumabagyo, "Oh Lord, nagsimba ako kahit ang hirap-hirap pumunta sa simbahan." Parang minsan laging may utang na loob ang Diyos sa atin. Tama po? Hindi natin alam to, nangyayari. Subconsciously, we look at God as if He owes us something. Dahil sa paggawa natin ng kabutihan o paglilingkod natin. Ano mungkahi ng Ebanghelyo? Kapag gumawa ka ng mabuti, huwag mong isipin na kailangang palitan ng Diyos ang ginawa mong kabutihan. Ang dapat natin pakaisipin, tungkulin talaga natin yon. Yun talaga ay bahagi ng ating tungkulin o buhay. Kapag may tinulungan tayo, hindi natin hahanapin, nasuklian yung kabutihan natin ng Diyos o nung ating tinulungan. Iisipin natin, ano sabi sa Ebanghelyo? Ginawa ko lamang yung aking tungkulin. God owes us nothing. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kung nagagawa man nating maglingkod sa Kanya, magsakripisyo, gumawa ng mabuti, yun talaga ay bahagi ng ating buhay. Yung mga magulang na naririto, di po ba? Abot-abot yung gapag-gapang natin para maitaguyod yung ating mga anak habang lumalaki. Marami tayong isinantabi, sarili nating kagustuhan, plano, isinantabi natin lahat para sa mga anak natin. Ginagawa natin yon hindi para sa bandang huli maniningil tayo sa ating mga anak. Nababawian nila tayo sa kanilang mga utang na loob. Hindi. Ano sinasabi natin? Ginagawa ko yan, anak, dahil tungkulin ko sa iyan at mahal kita. Hindi ako naghahanap ng kapalit. Ginawa ko ng malaya iyan. Pinili ko iyan. Ikaw ay mahalin. Ikaw ay mapaglingkuran. Magsakripisyo para sa iyong kapakanan. Amen? Ganon tayo, di po ba? Ganon din po ang ating trato sa Diyos. Kung tayo'y gagawa ng mabuti, tutulong, wag nating asahan o tayo ay maniningil sa Diyos ng utang na loob niya sa atin. Ginagawa lang natin ang ating dapat gawin. Kaya nga po, nung ako ay naging pari na, naglingkod ng halimbawa 10 taon doon sa aking unang parokya sa Pasay. Nung umalis ako, hindi ako, dahil doon sa sinabi ng classmate ko nung ako ay seminarista, hindi ko kailangang maningil ng utang na loob. Dahil ginawa ko ang 10 taon na paglilingkod doon ng buong pagmamahal at malaya kong pinili iyon. Nung ako po ay naglingkod sa mga kabataan ng Archdiocese ng Maynila, 23 years. 23 anyos ko pong pinaglingkuran. Natapos lamang po nitong nakaraang taon, nakaraang Abril o Pebrero. Hindi ako maniningil at hindi ko itinuturing na utang na loob ito sa akin ng mga kabataan. Ginawa ko lang ang aking tungkulin, ginawa ko may pagmamahal at pinili ko iyon. Hindi natin kailangan maging feeling entitled o privilege. Yung paglilingkod dito sa Quiapo Church, 24/7 ang ating simbahan. 13 pinakamababa ay 13 hanggang 15 misa. Maraming naglilingkod dito. Pero naglilingkod ang mga volunteers ng Quiapo Church at hindi naniningil ng utang na loob. Ginagawa nila yan ng malaya. Pinili nilang gawin ito ng pagmaymamahal. Ang lahat ng ginagawa natin ay sadyang bahagi lang talaga ng buhay natin. Ito rin ay pwede nating tanda ng pasasalamat sa Diyos na pinili tayo, tinawag tayo, at inangkin tayo na para sa Kaniya.